Good day everyone. So let us now talk about minerals of sand, silt, and clay. So bago tayo mag-dive in sa specification and analysis ng bawat minerals na present sa sand, silt, and clay fraction size, i-redefine muna natin kung ano yung mga natutunan natin about sa definition ng soil. Sama na rin natin yung rocks and minerals. So what is soil and why is it important? According to our definition, soil is a natural occurring substance in solid state form obtained from weathering, decomposition, or disintegration of rocks, which are larger entities. So basically, it is the complex mixture of minerals, organic matter, water, air, and living organisms. Examples are loam soil, sandy soil, clay soil, and saline soil. So basically, according to our definition, yung soil daw is a broader terminology. Ine-encompass niya lahat ng type ng soil na nakikita natin sa surface ng ating earth. As a Filipino, 'di ba, hindi naman natin sinasabi na iba tong lupa na to sa lupa na to. Parehas lang rin silang lupa. Ini-specify lang natin kung anong type sila ng lupa. Kung whether sila ay loam soil, matabang lupa, or saline soil na maalat na lupa. So yung loam soil, ito yung parang tinatawag rin natin na perfect soil or fertile soil, na ideal siya. Kaya siya tinawag na perfect kasi ideal siya para sa mga plants, para mabuhay yung ating plants. Yung saline soil naman, ito naman yung nakikita natin sa mga coastal areas gaya sa Manila Bay, Laguna Bay. Present sila doon dahil sa content ng salt doon sa saline seawater natin sa mga coastal areas na yun. So yung rocks naman are natural occurring substance, yung nasa left side, in solid state form, obtained from the composition of minerals, mineraloids, and other organic materials. Examples are granite, limestone, sandstone, shale, and basalt. So kung yung soil natin, came siya from decomposition ng rocks, sa rocks naman natin is composition of minerals. So parang ano sila, parang inverse sila ng bawat isa. So ayon din sa definition natin ng rocks na to, maalam rin natin na yung rocks na to is ito pala yung parent material ng ating soil. Ito yung pinagmulan ng ating soil. So yung process ng pagko-convert ng rocks into yung transformation niya into soil is tinatawag natin na pedogenesis. So sa first phase ng ating pedogenesis, meron tayong tinatawag na weathering of rocks. So sa weathering of rocks, sa example natin, meron tayong apat na ibibigay diyan. Yung una, due to temperature. So dito sa picture natin, etong rock na to ay directly na-expose sa sunlight. So alam naman natin na halos lahat ng material sa ating sa earth natin, lalo-lalo na yung mga solid gaya ng rocks, according sa ating mechanics of deformable bodies, halos lahat sila is merong positive expansion coefficient or thermal expansion coefficient. So temperature increases, magkakaroon sila ng expansion. Tapos pag nag-decrease naman yung ating temperature, magko-contract naman yung ating rock material. So, basically yung fluctuation ng ating increase and decrease, ito yung magkukos ng stresses doon sa ating rock. So, bakit kaya nagkakaroon ng stresses? Kasi, according nga sa definition natin kanina, rocks is a composition of different minerals. So, yung rocks and soil is pare silang mixture ng iba't ibang minerals, iba't ibang materials, compounds, ganyan. So, yung bawat individual na compounds na yon, individual minerals na yon, meron din silang iba't ibang value ng coefficient of thermal expansion. So, ibig sabihin lang yon, hindi sila lahat sabay-sabay na nag-expand at nagko-contract. At yung hindi nga nila pagkasabay-sabay na expansion and contraction, ito yung magkakos ng thermal stresses na magkakos rin ng tensile forces doon sa gaps ng ating rocks na nakikita dito. At ayun rin yung magkakos ng tensile stresses na magbe-break apart ng ating rocks. Next naman, sa weathering of rocks, meron tayong frost wedging. So, kanina nga meron na nga tayong cracks sa rocks due to thermal expansion and contraction. Magsisip through naman yung water dahil nagiging naging permeable na yung ating rocks sa water. Mapipenetrate na siya ng tubig. Tapos pag nagkaroon tayo ng decrease in temperature, magfi-freeze yung ating water. At alam naman natin na pag yung ating water nag-transform into solid state form or ice, magkakaroon ng volume expansion, di ba? Kasi mainly ito ay due to fact na pag nagkakaroon tayo ng freezing, yung mga water molecules, nagpo-form sila into crystalline structure. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang gaps, mga void spaces. Kaya kahit na solid siya, mas mas dense pa rin yung water, di ba?
kaya mas nalutang yung yellow. Ibig sabihin, may mga hangin-hangin dun sa ating sa ating ice. At dahil nga doon sa hangin-hangin na yun, ayun rin yung nagkukos ng expansion ng volume. So ayun yung nagkukos ng frost wedging, kaya may makikita tayong ditong vector arrows. Ito yung nage-generate na tensile forces due to frost wedging. At dahil dyan, nagkakaroon tayo ng frost wedging at nagbe-break even yung ating mga rocks. So basically, makikita natin to, mata-appreciate natin to pag naalala natin yung mga tigtitres na yellow na binibili natin dati sa tindahan. Di ba? Kasi kami dati may tindahan kami. So, una, bago maging yellow yon, syempre i-fill namin muna yung void ng yung volume ng plastic by volume of water. So, tapos pag nilagay na siya sa rep, tapos nilabas na siya, ibebenta na siya, yung mabibili na nating yellow is parang bulgy na siya compared dun sa initial size na pinunuan natin ng tubig. So, parang nagkaroon na ng volume expansion. Pero hindi napupunit yung plastic. So makikita natin minsan pag nabuksan na natin yung plastic, 'di ba may gap, may air gaps dun sa yellow natin. So ito nga yung volume expansion ng ng water to frozen ice. So kaya naman hindi nagbe-break apart yung plastic dahil siya, plastic siya. Meron siyang certain range of plasticity. Dito naman sa case natin ng rocks. Etong rocks natin hindi siya plastic, siya brittle material siya. Kaya siya nagfo-fracture due to tensile stresses compared sa plastic. Next naman, sa weathering of rocks, meron tayong wind currents and water currents. So, pares lang sila. So, basically, yung wind dito and yung water, parang nag-act lang siya as abrasion doon sa ating surface ng ating rock formation. Gaya nito, ay mga nakikita natin sa wallpaper. Dahil nga sa wind at sa water na yan, nagiging smooth yung surface area ng ating rocks. At yung mga na-disintegrate doon or natanggal doon sa mga kabuong rock formation natin, ay na yung mga nagiging soil particles or sands. Kumbaga, di ba parang pag nagliliha tayo, may mga natatanggal na particles or powder. So parang ganun rin yun. Mainly dahil sa friction ng air at nung ating rocks. So sa water, ganun rin. At isa pa sa water, natatransport niya kasi yung rocks. Tapos sa transportation na 'yon, pwedeng bumunggo-bunggo pa yung ating rock sa iba't ibang disturbances at ayun pa rin yung magkukos ng fracture ng ating mga rock materials na nako-convert into soil. So ayun yung ating soil formation. So define naman natin yung minerals. Minerals are inorganic substances with a specific chemical composition and a characteristic of crystalline structure. So minerals are those that could be expressed exactly by a chemical formula. Examples are quartz, silicon dioxide, feldspar or orthoclase, calcite, or calcium carbonate, hematite or iron trioxide, ferric oxide, kaolinite, or aluminum silicate hydroxide. So basically, yung minerals naman, ito naman yung specific na composition ng ating rocks or soil. Yung ating soil and rocks, ito is mixture. Ito namang ating minerals is compound siya, kaya siya pwedeng ma-express in a chemical name or chemical formula like this. Silicon dioxide, iron trioxide. So siya yung mga maliliit na na present doon sa ating soil. Part siya ng ating soil. So kailangan rin natin i-take note na yung mga properties ng individual materials na to, individual minerals na to, gaya ng quartz, ganyan, feldspar, sila rin yung major na nagko-contribute ng overall property ng ating overall soil sample. So sa case ng ating sand, mainly composed siya ng quartz. So basically yung ating sand size particle is na a-adapt niya yung mismong properties ng quartz. So yung quartz is mahirap magasgasan. In fact, siya pa yung gumagasgas sa ibang household item. So ganoon rin yung ating sand, di ba? So na-adapt nung ating soil sample yung properties ng minerals na quartz na present doon sa kanya, sa composition niya. So, ito naman, pinapakita lang natin yung scale ng gravel, sand, silt, and clay. So, hindi na tayo masyado nag-focus sa gravel para makikita natin dito na pag more than 2 mm yung ating diameter na particle, considered siya as gravel. And less than that, considered as sand, silt, and clay na to. At kung mapapansin rin natin yung silt dito, sobrang liit. Halos hindi na rin natin makita. Take note natin na na naka-scale up tayo. Naka-scale up yung measurement natin dito.
Pero kung i-scale natin to sa original na scale ng millimeters, halos hindi na rin natin makikita yung silt eh. Kasi sobrang liit na niya talaga. Tapos yung clay, talagang ano na siya, totally invisible na siya, nakalagay dyan. Invisible at this scale. Ibig sabihin, hindi na siya makikita ng naked eye natin or unaided eye. Unless meron tayong special devices or equipments like microscope para ma-aid yung natin yung eyesight natin at makita yung mga microstructure nung nung clay. Sa silt naman, pwede mo pa rin makita kung sobrang linaw talaga ng mata mo. So mapapatanong rin tayo, sino-sino ba yung mga nag-standardize, nagbigay ng standards ng international conventions na widely na use ng mga geotechnical engineering at mga students sa pagka-classify ng na whether it is a gravel, sand, silt, or clay. Sino ba yung nagbigay ng mga boundaries ng measurements nila? So bago tayo magpunta doon, para ma-appreciate pa natin lalo kung gaano kaliit or gaano kalaki yung mga particles na pinag-usapan natin, ito yung comparison ng human hair sa fine beach sand. So itong fine beach sand, I believe this is a composition of quartz particle. So nakalagay dito 90 microns or micrometers. Microns is just micrometers. From millimeters, i-move lang natin yung decimal places ng 3 na tatlo. So magiging microns na siya. So this is basically 0.09 millimeters compared to average hair ng human na ranging from 0.05 millimeters to 0.07 millimeters. So yung fine beach sand natin, pasok talaga siya sa range ng size classification ng sand kasi sand talaga siya. So yung sand ganyan nakaliit kumpara sa isang hibla ng buhok. Paano pa kaya yung silt and clay? So lahat ng mga informations natin dito at yung mga karamihan sa pictures na kinuha natin came from Principles of Geotechnical Engineering ni Braha M. Das and Khalid Somad, 8th edition, SI edition. So this table came from the same source, particle size classification. So according to Braha M. Das, ito yung mga organizations na nag-standardize at nagbigay ng international convention para sa pag-classify ng particle size ng ating soil particle. Meron tayo dyan sa una natin is MIT, Massachusetts Institute of Technology, USDA, AASHTO, and Unified Soil Classification System ng US Army Corps of Engineers, US Bureau of Reclamation, and American Society for Testing and Materials. Pero basically, ang ginagamit natin na convention dito sa ating presentation came from USDA, from US Department of Agriculture, yung dito. Itong matrix na to. Itong row na to. So kung mapapansin natin sa simple matrix na to, halos similar lang rin yung mga sinasabi nila. Sa gravel, basta greater than 2 mm considered as gravel na siya. Pero sa AASHTO and USCS, in-specify nila na yung limit ng gravel is from 76.2 mm lang to 2 mm at 4.75 mm. And I believe greater than 76.2 para sa AASHTO and USCS is considered as boulders or mas malalaki pang bato. Hindi nila tinatawag na gravel. So sa sand, sa MIT and USDA, halos magkaparehas lang rin. Understandable naman yung table natin, self-explanatory siya. Para sa USCS naman, mas pinasimplify nila yung size classification definition ng silt and clay. So anything less than daw para sa kanila sa 0.075 mm or 75 micrometers considered as fines na siya. Pinag-isa na nila yung silt and clay. Ito yung comparison sa scale ng apat na organization. Sa scale na 100 mm to 1 micrometers. So yung 1 micrometers micromaterials na yan. Ito namang apat na to is yung shape property ng ating mga materials or ating mga minerals na present sa ating mga soil size fraction. Pag sinabi natin angular, matatandaan natin na siya. Meron siya mga edges and corners, kanto-kanto. Sa subangular naman, medyo nawala na yung corners, medyo nag-smoothen na, pero makikita pa rin talaga natin na pronounced pa rin yung kanyang edges. Sa subrounded naman, wala na siyang sharp edges, wala na siyang sharp corner,
pero hindi pa rin siya totally round. Parang irregular pa rin siya. May pa-curvature pa rin siya, pero dun sa rounded, totally rounded na talaga siya. So ito yung shapes natin. Ito ay nakuha natin sa kay Braha M. Das din para sa shape of bulky particles. Pero these are applicable rin para sa mga soil particle size ng ating sand, silt, and clay. Kasi ito malalaki to eh. Basta ang tatandaan lang natin pag nasa silt, sand, and clay fraction size tayo, i-scale lang natin to ng kasing liit ng sand, silt, and clay fraction size natin. So pag sinabing angular sa sand, ibig sabihin, may mga edges yung ating shape. Subangular ganito, sub-rounded and rounded ganito. So itong mga shapes na to mahalaga rin to kasi ito rin yung nagde-determine ng ng porosity and permeability ng ating ng ating soil, ng kabuuang soil. Kasi nasabi nga natin na kung ano yung property na present doon sa predominant na minerals, ayun rin yung na-adapt na property ng ating kabuuang soil sample. Next one, this is fracture. So specifically, this is conchoidal fracture. So para mas matandaan natin ng maigi, para lang siyang ripples ng water, para may tumulo lang na tubig sa gitna. So ganito yung magiging itsura niya. So eccentric siya? Eccentric circles sa isang point yung kanya itsura. Pag nag-fracture daw na conchoidal, ganito yung itsura. So basically nakikita natin to sa mga ako kasi nakita ko to sa mga marbles, sa mga basag na marbles, ganyan. Or obsidian, ganito yung itsura niya. So ngayon dive in na tayo dun sa ating mga minerals na present sa sand, silt, and clay. Unahin natin sa sand size fraction na 2 mm to 0.05 mm or 2,000 to 50 microns. Ang predominant na minerals na present sa sand ay walang iba kundi ang quartz. Ito yung pinaka-dominant. So lahat ng sand na nakikita natin, halos lahat sila is merong content ng quartz minerals, particle size. Crystal habit niya, variable but typically hexagonal prisms like this one, nakikita natin. From macrostructure niya. Pero pag sa sa sand size fraction na tayo, yung shape na niya varies na. Katulad nung shape kanina. Yung angular, subangular, rounded, subrounded. Cleavage niya non-exhibits conchoidal fracture. Fracture conchoidal katulad nung kanina. Hardness 7 Mohs scale. So ano ibig sabihin ng 7 sa Mohs scale natin? Ibig sabihin lang yan, yung quartz natin ay kaya mag-scratch ng orthoclase material. Kasi orthoclase ay meron 6. Pero hindi niya kaya ma-scratch yung 8 na topaz. In fact, siya pa yung may scratch ng topaz. So para mas ma-appreciate natin at ma-imagine natin sa household materials, hindi siya kayang scratchin ng steel nail. Pero kaya siyang scratchin ng ating masonry drill bit na merong 8.5. So, kung napapansin natin, napapanood na rin naman natin to sa mga yung Mohs scale, sa durability test ng mga electronic devices natin like cellphones, 'di ba? So sa Mohs scale na 'yon, ini-scratch yung phone natin, tapos inaalam kung saan siya magi-scratch. Basically ang Mohs scale ng ating phone screen, nagko-coincide siya from 6 to 7. So basically, potentially kaya siyang scratchin ng quartz yung ating phone screen. So ibig sabihin, as a sand, yung buhangin, pwede pala magasgasan yung ating phone, di ba? Siguro na experience na rin natin 'yan or pwede rin naman nating i-try. Specific gravity niya is 2.65. Colorless or various colors due to impurities. So yung example natin is pure. Pag may impurities, makikita na rin naman natin. Yung straight niya, pag shear natin, makakita tayo ng white. Ito yung kanyang structure. So makikita natin na parang medyo hindi pa siya interlocking. Siya rin yung nagbibigay ng ng high porosity sa sand soil natin.
Next mineral present on sand soil is feldspar. Crystal habit niya variable but often blocky or tabular. But yung shape niya in sand particle size varies then from angular, subangular, rounded and subrounded. Cleavage niya in two direction at nearly right angle. Specifically dito sa ating orthoclase na feldspar. So makikita natin diyan parang halos 90 degree talaga yung niya, yung mga cleavage niya dito. Yung fracture niya uneven, hardness 6 sa Mohs scale, ibig sabihin may scratch niya yung apatite pero hindi niya kayang scratch yung quartz. At may scratch rin siya ng steel nail. At potentially, kaya niya rin mag-scratch sa mga natin, phone screen natin na may mabababang Mohs scale. Pag nasa 6 yung natin, yung hardness ng ating phone screen. Specific gravity 2.56 to 2.76. So basically, higher than the reference density natin which is water. Ibig sabihin, mas mataas yung niya, relative density niya or specific gravity, lulubog siya sa tubig. Color, various colors including white, pink, gray, or red. Depende sa sa predominant na color ng ating na ng ating minerals. Ganoon rin sa kanyang streak pag shinare natin. So ganito yung kanyang microstructures. So similar rin sa quartz, hindi siya masyadong interlocking kaya ito rin nagbibigay ng high porosity at sa ganon high permeability rin dun sa ating overall sample ng sand particle size na soil. Next on our list is magnetite. Crystal habit niya octahedral or dodecahedral crystal. So ibig sabihin ng octahedral 8 phases yung yung formation ng crystal. Dodecahedral 12 phases. So pwede mag-exist parehas. Cleavage niya poor, fracture uneven, hardness 5.5 to 6.5 sa Mohs scale. Specific gravity niya is 5.17. So parang tumalan tayo dito from 2 to 3 to 5.17. Ibig sabihin, yung relative density niya or specific gravity is malaki talaga to para sa isang para sa iba pang minerals na i-compare natin. And I believe ito na nga yata yung pinakamalaki na relative density na nakita natin sa isang mineral na present sa mga soil fraction natin ng sand, silt, and clay. So, etong specific gravity na ito, pag predominant yung magnetite natin dun sa isang sand sample, ibig sabihin, mabigat yun. Maapektuhan niya yung overall density ng ating overall soil sample. Color niya black with metallic luster. So nakikita natin dito yung mga shine, no? Parang bakal na na-shine na ng ilaw. Streak niya black pag shinare natin. And shape niya varies then from angular, subangular, rounded and subrounded. Ganito yung kanyang molecular structure. So makikita natin na parang medyo na siya. Medyo parang rigid na rin siya. Pero hindi pa ganun ka dahil yung kanyang hardness is 5.5 to 6.5 lang rin eh. Next naman is garnet. So hindi na to masyadong dominant sa common sand na nakikita natin. Crystal habit niya variable, commonly dodecahedrons, ibig sabihin 12 phases crystals. Trapezohedrons, ibig sabihin trapezoid yung face ng mga crystals. Cleavage none or poor. Etong crystal habit niya is pwede niya ring ma-adapt dito sa shape sa shape nung nung pag sand particle size na yung ating garnet. Pwede niya pa rin ma-retain yung some dodecahedral crystal formations as a tiny particles na. Pero pwede ring yung shape niya varies gaya nung apat, angular, subangular, rounded and subrounded. Pwede ring irregular. Kung makikita natin dito, parang halos wala na siyang pattern. Parang gulo-gulo. Para makikita tayo na merong edges, merong wala, merong irregular, merong mga crystal fragments. Yung cleavage niya none or poor, fracture niya conchoidal. So pag nag-fracture tong natin, yung fragments natin, magkakaroon ng eccentric circles. Hardness niya 6.5 to 7.5 Mohs scale. So mas mataas pala to sa ating quartz. Mas matibay yung yung molecular bonding nung garnet kaysa sa quartz. Ibig sabihin, may scratch pa rin siya ng topaz
Pero kaya niya nang i-scratch yung quartz. Hindi na siya may scratch ng steel nail na 6.5. May scratch siya na masonry drill bit na 8.5. Specific gravity 3.1 to 4.3. So, ano na rin siya? Medyo mabigat-bigat na rin. So pag kung isipin natin kung present yung garnet at yung magnetite sa sand natin, sa sand soil sample natin, may kabigatan yung overall niya, density nung pag measure natin. So sa mga properties na yun, malalaman rin natin sa future kung ano ba yung mga dapat ideal na ginagamit natin na na properties ng soil para sa ating mga vertical structure na tinatayo, gaya ng dams, ng canals, mga high-rise building, low-rise, ganyan. Yung color niya red, orange, brown, green, black, straight, white, or the color of the mineral pag shinare natin. Ganito yung kanyang yung microstructure niya. So ano pa rin to? Medyo high on porosity pa rin to pag nag-combine. Next, olivine or olivine, if I have pronounced it correctly. Crystal habit niya granular, commonly found as small grains, cleavage poor, fracture conchoidal, hardness 6.5 to 7 sa Mohs scale, parang gaya ng sa ating quartz. Specific gravity 3.2 to 4.4, so mas mabigat siya sa quartz. Color green, streak white. Shape varies, angular sa bangular, rounded sa rounded, irregular, kung makikita rin natin gulo-gulo rin yung kanya parang gaya ng sa garnet. Pero meron pa rin sa particle size ng sand na mariretain yung yung original crystal niya, crystal formation niya. Nakalagay dito, crystal fragments. Ito yung kanyang microstructures. So parang medyo mga rigid to mga to. Pero kahit na rigid sila, pag nag-connect kasi yung mga microstructure na to, parang hindi even. Kumbaga, hindi lahat ng spaces is mafe-fill kaya magkakaroon ng porosity or permeability. Take note natin, for gravel and sand particles are coarse grained soil, cohesionless soil. Largeness in size restricts any intermolecular forces, so gravel and sand particles are not attracted to each other respectively. Quartz is a hard and relatively chemically stable mineral, making it resistant to weathering and erosion. This contributes to the lack of cohesion in sandy soils. So basically, sinasabi dito na yung gravel and sand daw ay cohesionless soil. Sila yung soil na na walang intermolecular forces or walang cohesion sa bawat isa. Kahit na basain natin, i-try natin yung gravel, pag dikit-dikitin natin, basain natin, hindi pa rin sila magdidikit-dikit. Kahit yung sand, pag binasaan natin, although medyo siya, medyo may materiretain tayong shape gaya ng pag ginagawa natin sandcastle, pero hindi pa rin yung enough para maging stable yung structure o yung formation natin na fino-form natin, yung minomold natin. Kasi madali pa rin talaga siyang matibag. Kasi hindi strong yung mga intermolecular forces or cohesion sa bawat sand particles at water. So, punta naman tayo sa next silt size fraction natin na 0.05 mm to 0.002 mm or 50 to 2 micron. So, itong silt na to, sobrang liit na nito. Halos parang na siya. Same na rin siya ng property ng ng clay. So ihiwalay natin yung gravel and sand sa silt and clay. Pero itong silt natin, makikita natin na ang predominant sa kanyang minerals is quartz pa rin. Ibig sabihin, parang gaya lang rin siya sa sand ng mga predominant minerals, pero dito yung particles ng quartz is sobrang liliit na, mas maliit doon kaysa sa sand. Crystal habit ng ating quartz, same pa rin sa sinabi natin kanina. Cleavage niya non-exhibits conchoidal fracture. Hardness niya 7. Same pa rin kasi ito naman is is intrusive property. Specific gravity niya 2.65. Color niya colorless unless may impurities. Streak niya white. Pero dito nag-iba yung shape niya. Yung
particle shape niya sa silt size fraction. Kasi kanina varies lang eh. Ngayon, sabi varies but commonly angular na siya or subangular na. Kasi kaya nga siya naging silt na eh. Kasi angular na and subangular na yung mga shape ng mga particles. So, na sila, may mga sharp edges na sila. So, mas nag-i-interlock na yung bawat quartz particle. Sabi pa dito, causes or minimizes porosity but increases intermolecular forces. Ibig sabihin, meron ng cohesion dito. Kanina doon sa gravel and sand wala. Pero dito nga sa silt, yung quartz mineral mismo dito is meron ng cohesion. Ibig sabihin pala, hindi porke na yung quartz doon sa sand is walang cohesion, ganun na rin sa iba pang particle size. Kasi dito sa sinasabi dito yung quartz natin, nag-exhibit na siya ng intermolecular forces dahil nga sa laws rin ni Newton yung law of attraction ng two bodies. So pag sobrang liit nung mass natin, mas lumalaki yung yung intermolecular forces nila. So dahil mas maliliit yung intermolecular force, so mas maliliit yung yung particle size, as malalakas yung intermolecular forces. So parang i-analogy natin siya sa thin sheet of paper. So 'di ba pag may mga sheet of paper tayo na maninipis, pag pag piniga natin, parang halos dikit-dikit sila. Tapos pag kinonect pa natin sa iba, so parang halos wala nang void na available. So lahat ng spaces is na-fill na ng Hindi naman sa totally na-fill na siya kasi para yung sa clay eh. Nasa pa lang tayo, silt. Meron pa rin talaga mga void spaces na pwedeng matagusan ng tubig. So permeable pa rin tong tandaan natin, permeable pa rin tong silt. At meron pa rin siyang certain degree of porosity pero sobrang liit na lang. At ito rin yung nakaka-affect ng properties ng kabuuan ng soil sample natin sa silt size fraction. Next mineral is feldspar, katulad ng kanina. Yung shape niya dito, hindi na rin masyadong rounded or sub-rounded. More on na siya, angular and subangular. Same explanation dun sa natin kanina sa quartz. So, yung mga mga silt natin, pwede rin palang magkaroon ng clay minerals. Gaya ng illite, kaolinite, smectite, or specifically morillonite, kasi smectite family name yan. Ito yung specific. Crystal habit, plate-like, commonly in aggregated forms, cleavage perfect, basal cleavage, parallel to the flat surfaces of the plates. Fracture irregular to platey structure. Ibig sabihin, pag nagpa-fracture siya, wala na tayong makikitang coin-coidal kasi hindi na siya hindi na rigid. Hindi na rigid yung natin, yung particles natin. At alam natin yung rigidity na yan, directly proportional yan sa hardness kasi once na mas rigid yung ating object, mas mas prone siya sa sa shearing deformation sa pag sa pag-shear natin. So hindi siya magagasgasan. Makikita nga natin dito, sobrang liit na nung nung place niya sa Moscow, 3.5. Ibig sabihin, sobrang na rin niya, sobrang deformable na rin niya. At sobrang madali na rin natin na matanggal yung bawat particle sa pagkiskis lang nito. Kahit sa mga common household item natin, gaya ng copper penny. Kasi yung copper penny is merong 3.5 sa Mohs scale. So, same sila. Potentially kaya niyang ma-scratchan yung clay minerals na present doon sa silt particle natin. Specific gravity, 2.6 to 2.9. Color, various shades of brown, gray, or green. Streak niya white. Next on our minerals present in silt is mica. Crystal habit niya thin, sheet-like flakes. So kung mapapansin natin, halos lahat ng mga mga minerals natin na present sa silt at pati doon rin sa susunod na clay is hindi na sila talaga rounded or sub-rounded. More on na sila. Etong flakes, ibig sabihin lang nito,
Yung kanina na nakita natin na angular sa bulky particles, mas panipisin pa natin. 'Di ba sabi ko nga kanina is scale down natin. So maninipis to na thin sheet. Kaya nga inan natin siya sa analogy ng ng thin sheet of paper. Cleavage niya perfect basal cleavage resulting in thin sheets. Fracture niya flexible due to cleavage. So ibig sabihin medyo moldable na yung yung mineral na to. Hardness niya 2.5 to 4 yung kanya Mohs scale. Specific gravity 2.76 to 3.2. Color usually light colors like pale brown, green, or gray. Streak niya pag shinare natin white. So ayun nga yung kanyang shape Yung shape nito sa sa silt particle size is flaky, sheet-like, platy. Ito yung nagko-cause rin ng ng lower porosity sa ating sa ating silt and lower permeability. Pero meron pa rin. Ito yung kanyang structure. So makikita natin parang halos na feel na ng voids yung yung mga particles, yung mga molecules, yung interaction nila. Yung pagka structure nila. Take note rin natin na certain clay minerals present in silt-sized particles like smectite and kaolinite can provide some degree of cohesiveness. So, ayun nga yung sinasabi natin kanina. Due to their ability to absorb water and form bonds, they have intermediate cohesiveness compared to sand and clay. They can retain water, making them less free draining than sandy soils. So, ibig sabihin, yung yung mga clay minerals na present doon sa ating silt is siya, more cohesive siya than sand kasi nga yung sand halos wala ng cohesive forces. Pero less cohesive siya than clay. So punta na tayo sa clay minerals natin na present sa clay size fractions. So ang predominant dyan na minerals is syempre clay minerals like kaolinite, smectite, specifically montmorillonite, and illite. Ito yung kanilang images. Ito yung kaolinite, smectite, illite. Crystal habit nila, very fine, platy or sheet-like aggregate. So sobrang sobrang liliit na nila, sobrang pino na. Sobrang pino na talaga, parang powder. Mas maliit pa nga sa powder kasi hindi na talaga makikita natin yung nila yung individual particles. Cleavage nila perfect basal cleavage. Structure flexible and layered. So sinabi dito na flexible. So talagang moldable na yung natin, workable na yung material na to, yung clay minerals na present dun sa ating clay size fraction. Kaya nga 'di ba? 'Di ba kaya meron tayong laruan na clay? Kasi natin to na nare-reshape natin to, na de-deform natin to sa kung anumang shape na gustuhin natin. Katulad rin ng sa mga pottery, sa ceramics. 'Di ba clay rin sila nagmula? Wet clay bago sila mag-solidify. Hardness niya is maliit na talaga. Variable pero generally less than 3.5. So madali siya ma-scratch ng kahit anumang material. Specific gravity, so lulubog pa rin talaga siya sa water. Color niya is white sa kaolinite, shades of brown and gray sa montmorillonite and illite. Strike niya depende sa color ng ng clay minerals na natin, i-shear. So ganito yung yung molecular structure ng ating smectite, montmorillonite. So ito rin yung nagko-cause ng ng low porosity, low permeability sa ating soil sample. Next naman is halloysite. So itong susunod na mga minerals hindi na masyadong pronounced or dominant doon sa ating clay size fraction na sample. Pero pwede pa rin sila mag-appear. Crystal habit niya is tubular or cylindrical shapes, cleavage none, fracture irregular due to its tubular structure. Hardness niya 1 to 2 sa Mohs scale. So ibig sabihin sobrang hina niya. Sobrang dali niya ma-scratch. Kaya nga kung makikita rin natin dito, halos may mga may mga irregularities na rin. Kasi siguro na na na-shear sa mga kung ano naman mga nakadikit sa kanyang minerals din.
So mabilis siyang magasgasan. Specific gravity niya 2 to 2.5. Color white, gray, yellowish. Streak niya white pag shear. Next naman is vermiculite. Same rin na hindi na rin to medyo nag-a-appear sa ating mga clay size fraction na soil. Crystal habit niya is flake-like aggregates that can expand. So ito yung type ng expansive minerals. So ito rin yung nagbibigay ng property sa isang clay para maging expansive soil siya. At yung mga expansive soil na yan, iniiwasan kasi natin yan sa engineering sa geotechnical engineering. Kasi may yung mga expansive soil na yan, ayun yung magkukross ng ng lateral stresses dun sa ating foundation, kung ano man yung mga nakalubog dun sa lupa. So hindi natin gusto 'yun sa 'di ba? Lagi nga nating sinusolve yan yung thermal stresses, yung lateral stresses na na present sa sa kung ano mang problem yung ma-meet natin. Kasi magpo-provide sila ng ng possible fractures and failures doon sa ating mga structures. Lalo na sa foundation, hindi natin gusto yan. Cleavage, perfect basal cleavage. Fracture niya, flexible and layered. So lahat ng clay minerals natin, halos flexible na. So layered, yung sinasabi nga natin kanina sa analogy natin ng thin sheet of paper, parang patong-patong yung mga sheet. 'Di ba? So pag nagpatong-patong tayo ng mga sheet, 'di ba pwede rin natin i-compress 'yun? Pwede natin pigain. So ibig sabihin niyan, etong mga clay na to is clay minerals na to na present sa clay size fractions, nagko-contribute din sa property ng overall soil sample natin sa property ng compressibility and settlement. Ibig sabihin, parang hindi porket nakita natin yung yung certain soil or certain clay soil na ganun yung elevation ng kanyang yung elevation niya sa lupa is ganun na yun. Ibig sabihin pala nyon, pwede pa siya makompress. Pwede pa mabawasan yung volume niya. So pag naglagay tayo ng load doon or ng bearing force doon sa clay surface area, pwede pa 'tong lumubog, 'di ba? So kailangan rin natin i-take note 'yon sa geotechnical engineering and sa structural engineering yung compressibility ng mga soil natin na particularly present sa mga clay soil natin. Hardness niya 1 to 1.5 Mohs scale, sobrang liit na. So basically kahit anong gamit na yata pwede makapag-scratch sa sa mineral ng vermiculite. Specific gravity niya 2.2 to 2.8, color niya usually brown or yellow, strike niya is white. Ganito yung kanyang structure. So halos interlocking na lahat Kung i-view natin to sa gilid, sa 3D structure, sobrang dikit-dikit na lahat. Ibig sabihin, more compact na sila. More compact, tapos magbibigay ng less porosity, less permeability sa soil sample natin. So take note rin natin the mineral composition of clay, particularly clay minerals like montmorillonite, illite, and kaolinite has a profound impact on cohesiveness. These minerals have the ability to absorb water and form strong bonds between particles, resulting in cohesive nature of clay soil. So lahat nga ng sinasabi dito, lahat ng clay, kahit yung silt, merong certain degree of cohesiveness. The high surface area and strong cohesive forces between clay particles lead to properties like plasticity, shrinkage, and swelling. Clay soils can retain a significant amount of water and become sticky when wet. So dito, di ba nasabi nga natin na yung mga particles nga natin present in silt or minerals natin present in silt and clay is hindi na siya masyadong rounded or sub-rounded. Na siya? Parang angular or subangular na or flaky. Flaky or sheet-like. Ibig sabihin, mayroong mga edges. So yung mga edges na yun, ayun yung mga nagpapataas ng surface area natin. So once na mas mataas yung ating surface area, mas maraming makakapitan na area yung yung ating water molecules at yung mga individual same particle. Kaya nga cohesive Ito yung parang attraction between same molecules.
Unlike sa ating sand and sa sa gravel, wala talaga mangyayari na na attraction kasi wala masyadong angularity yung mga shape nung sand and sand and gravel. At kung meron man, masyadong malaki yung mass nila, kaya mawawala yung intermolecular forces. Sabi pa dito, naglilid to sa mga properties na plasticity, shrinkage, and swelling. So nabanggit na natin kanina yung plasticity, yung shrinkage, and swelling. So yung shrinkage parang rin siya, parang compressibility rin siya. Ibig sabihin yung mga clay minerals, hindi porket gano'n yung volume nila, gano'n na yon. Possible pa rin sila na lumiit, mag-shrink. At yung plasticity naman, nagsasabi sa kanila na napag-aralan na rin naman natin sa mechanics of deformable bodies yung stress-strain diagram. So yung stress-strain diagram para sa mga plastic materials like clay is iba. So under deformation, mabilis sila under stresses, mabilis sila magde-deform at hindi sila makakabalik sa original shape nila. Yung swelling naman ay nga yung yung expansive soils gaya ng ng mga clays. So that's all for for minerals present in silt, sand and clay fraction.